Good morning. Magandang araw po sa bawat isa. Napakabilis ng panahon. Ngayon po ay unang buwan ng Mayo at unang linggo. Tama, unang linggo. Alam niyo mga kapatid, no, talagang naka-ready na ako kahapon. Yung bag ko, elder na black, talagang kasi nag-caregive ang aking wife. So, every Friday and so Saturday ay naka-ready na lahat. From Antipolo, lahat, inayos ko. Biglang pagdating dito, nakalimutan ko yung bag ko. Nandun lahat ng aking kayamanan. Nandun na aking laptop, nandun na aking notes at ganyan. Kaya, sabi ko talaga namang, alam nyo na. Pero alam niyo dahil ang katotohanan po ay napakasarap ng ating pag-aaral from the book of Deacon, okay lang kahit wala akong fan, para thank you. Atin pong tatapusin na sa pagkakataong ito ang ating pong pag-aaral patungkol po sa 2 Corinthians. No? Alam niyo, ang 2 Corinthians po ay nakapagdulot po sa atin ng maraming panahon ng pag-aaral at last Sunday lamang, no, ay nakita po natin na ang ating tagapagsalita ay kanyang ipinahayag din ang kanyang karanasan based doon sa talata, no, na ating makikita sa 2 Corinthians chapter 12. At dito makita natin, no, ang sabi doon, lalong-lalo na sa verse 9, each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness." And so kung ating mapapansin, ito pong Corinthian letters, ito pong mga taga-Corinthians ay napakaliwanag na ang pinakapakay po ni Apostle Paul ay ilatag. Ibig sabihin, kanilang maintindihan ang tinatawag na ministry of reconciliation ng Panginoon. Ibig sabihin, the Lord, our God, reconciles. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang kanyang hangarin sa sangkatauhan, that each and every one of us will be reconciled with the Lord. Kaya nga, di ba, makita natin ang missionary endeavors ni Apostle Paul, ang kanyang nais at maging ang buong Biblia, ang buong salita ng Panginoon ay merong tinatawag na emphasis on God's reconciling grace. Ang nais ng Diyos, lahat ng tao sa sangkatauhan na bumagsak dahil sa kasalanan ay magkaroon ng ugnayan muli sa ating Panginoon. So dito makita natin ang 2 Corinthians chapter 13, kung ang 1 Corinthians chapter 13 ay tinatawag na the chapter of love. Naalala niyo 1 Corinthians 13. Ang 2 Corinthians 13 naman ay, para sa akin, ito ay tinatawag na last words about order. Kaya kung mapapansin natin, ito po ang pamagat na napili ko. Ang pamagat ay love and order. Parang tinatawag natin na ito po ay common sa ating lahat, peace and order. Love and order, sapagkat ang nais ni Apostle Paul sa mga Corinthians, sa mga taong nasa Corinthians na punong-puno ng mga challenges, punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng mga kasalanan. Kaya nga, di ba, naalala ninyo, yung salitang to Corinthianize ay isa pong salita na parang sinasabi niya ay to be immoral. So yung salitang to Corinthianize ay merong kaisipan na talagang napakababa ng antas ng pamumuhay when it comes to the moral standards of God. So itong unang linggo, okay, ng buwan ng Mayo ay nais po nating tingnan, okay, ang katotohanan na si Apostle Paul, pagkatapos niyang ilatag ang lahat, pagkatapos niyang ipakita ang kanyang authority, pagkatapos niyang ituwid ang mga bagay na baluktot na dapat ayusin,
At the end of the day, ito pong chapter 13 ng 2 Corinthians ay merong final advice si Apostle Paul. At ito nga, may patungkol sa tinatawag na love and order. Love and order. So kung inyo papansin, if you would open your Bibles, tingnan po natin, no? Unang-una, makita po natin dito ang necessity, okay, the first. Yan. The first is, tingnan niyo po, no, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kanyang mga pagtutuwid, number one, the first, and as the scriptures say, the facts of every case must be established by the testimony of those of two or three witnesses. So again, tingnan niyo po, there is the need o yung tinatawag na necessity of spiritual discipline. Kumbaga, pagkatapos ng lahat, hindi pa tapos si Apostle Paul. Meron pa siyang dapat na gawin. At ang gagawin niya ay, itutuwid niya pa ang dapat na ituwid. Mga kapatid, papakita po lamang, no, na hindi natatapos ang ministry ng salita ng Panginoon, ng church, na talaga namang dapat ituwid ang dapat na ituwid. Dapat ituwid ang mga bagay na baluktot. So here, when Paul comes, pag dumating siya sa kanyang third visit, okay, ang sabi po dyan, Paul confirms the necessity of the spiritual discipline he must exercise when he arrives in Corinth. Ang sabi po dyan, no? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 1 again. This is the third time I am coming to visit you. So ito pong pagkakataon na ito, meron siyang gustong i-establish na meron po siyang kino-quote. Meron po siyang hinahangong talata. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 19. Buksan po natin ang Deuteronomy 19 at makita po natin ang kahalagahan ng kanyang sinasabi dito, Deuteronomy chapter 19. Ano kaya ang nais ni Apostle Paul? Deuteronomy chapter 19, look at verse 15. Ang sabi po dyan, you must not convict anyone of a crime on the testimony of only one witness. The facts of the case must be established by the testimony of two or three witnesses. Kaya po kung mapapansin natin, he goes on to say, he is actually quoting Deuteronomy dito po sa kanyang sinasabi, the facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses. Now, you see the Apostle Paul, ginagamit niya ang Old Testament. Ngayon, kinote niya ang Deuteronomy. Tingnan niyo po alam ni Apostle Paul ang Torah, alam ni Apostle Paul ang nilalaman, okay, ng Torah, the 5 books of Moses, at nais niyang establish dito, alam natin ito. Para bang sinasabi ni Apostle Paul, alam natin ito na kapag meron tayong inaayos na bagay, hindi lamang yung isa ang nagsasabi na mali yan. Ayon kay ganito. Kaya kung mapapansin natin, no, pagka nakita halimbawa ni elder na ito ay hindi tama, mag-uusap kami at sabi hindi ito tama, and then being conferred by Deacon Manny and Deacon Al, ibig sabihin ng isang bagay ma-establish kung ito ay merong 2 o 3 patotoo. You see, that's how the Old Testament works. Ganyan po ang sinasabi ng Diyos. Kaya dito makita natin, meron pa ring necessity para ayusin ang dapat na ayusin. So sa konteksto ng church, Paul does things in order. Nais niyang gawin ang mga bagay na maayos. So sana makita po natin dito ang kahalagahan. The reason why we have leadership in the church. The reason why we have leaders in the church ay sa kadahilanan na nais ng Diyos na magkaroon ng order. Now, dito makita natin, lumalabas na one witness is not enough to convict a man accused of any crime. Pagka nag-uusap
Ang sinasabi, ang context ng church discipline sa Matthew, where 2 or 3 are gathered together. So yung 2 or 3 ay nasa konteksto ng discipline, ng pagtutuwid, kaya kung ito po ay ating isinasagawa, makita po natin na yan po ay binding. Yan po ay merong legal binding. Kaya dito rin natin nakuha siguro ang kaisipan ng mga testigo, ang mga kaisipan ng mga saksi, di ba? Ang mga kaisipan na kapag merong isang krimen na nangyari, kinakailangan may mga saksi. At ang mga saksi hindi lamang basta saksi, sila po dapat ay first-hand witnesses. So dito makita po natin, napakahalaga ng sinasabi ni Apostle Paul. There is the need to discipline. Ang sabi po ni John Calvin, ang church daw po ay merong 3 characteristics. Now, si John Calvin po ay blessed ng Panginoon at ginamit siya. Siya po ay isang French reformer, ginamit ng Panginoon upang ituwid ang tinatawag na napakaraming korupsyon sa institutional church nung panahon niya. At siya po ay tinatawag na Genevan reformer. At alam niyo po ang sinasabi niya, ang tunay na iglesia ay mayroong characteristics. Number 1, there is the proper preaching of the word. Number 1, minsan iniisip ko, do we have, as MCBC, as a church, do we have the proper preaching of the word? Now, I would say, by the grace of God, yes. Pero marami pa tayong dapat na improve. As I try to listen to my fellow leaders, as I try to understand, ako mismo, meron pang dapat na improve. There is the need. So, preaching. Number 2, the administration of the Lord's Supper and the water baptism. Salamat sa Panginoon sapagkat ito po ay ating ginagawa. And who knows, meron pong lumapit sa akin na willing na magpabaptize. Willing na, Pastor, ako po ay naghangad na sumunod sa Panginoon sa water baptism. Napakainam po niyan. And then also the Lord's Supper at mamaya, magkakaroon tayo ng Lord's Supper na ating ginagawa na merong malalim na pananaw. Kaya nga, alinsunod dyan, binabasa po natin ang ating covenant sapagkat ang covenant, bagamat hindi yon scriptural, pero yun po ay kinatas, no? Parang, kumbaga, parang isang bimpo, parang kinatas mo, no? Yung piniga mo at yung napiga mo ay galing sa salita ng Panginoon. So, we have such a wonderful covenant in Tagalog pa, no? And then the third is not only preaching, not only the administration of ordinances, 2 ordinances, but number 3, proper administration of church discipline. Pero alam niyo mga kapatid, ito ang pinaka-least. Sa totoo lang na napakahirap o kaya kung pwede lang iwag nang gawin. Ang mag-discipline. Pero kailangan sapagkat may mga erring brethren sa loob ng iglesia. May mga kapatiran na hindi nagpapaturo. Open ang tingin, no? Open sa tinatawag na instruction, nag-i-amen. Sabi nga ni Deacon Manny, nag-i-amen, nagsabi, yes, that's true, but at the end of the day, disobedient. So ang sabi dito ni Apostle Paul, merong need para sa tinatawag na spiritual discipline. Look at verse 2. Ang sabi po dyan, I have already warned those who had been sinning when I was there on my second visit. Alam ko na, alam ni Apostle Paul na merong tinatawag na matitigas ang ulo. Alam niyo mga kapatid, no? Kapag alam po natin na tayo po ay may katigasan at kung hindi pa po natin nararanasan ang biyaya ng Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy dyan, alam niyo mga kapatid, malaki po ang question dyan sapagkat pupunta po tayo sa susunod na puntos mamaya, no? Na talagang napaka-crucial. So ang sabi dyan, when I was there on my second visit, now I again warned them. Sabi na verse 2, and all others, just as I did before, that next time, ang sabi ni Paul, I will not spare them. There is a need. There is a need. Kasi kung merong isang kasama sa ating iglesia na nagkukos, ng misunderstanding o ng problema o ng confusion, hindi dapat siya magpatuloy.
sa kanyang buhay, kaya kinukorekte. Kapag kinorekt mo at hindi nagpaturo, yan po, subject for discipline. Pero alam niyo mga kapatid, every time na meron po tayong preaching, every time na tayo po nakikinig ng preaching, meron na tayong discipline na natatanggap. Yan po ay tinatawag na formative discipline. Formative. Bakit formative? Kasi every time na nakakarinig tayo, devotion, Bible study, preaching, prayer meeting, lahat ng mga devotions ay formative discipline. Why? Because formally, we are being instructed. Pero kapag itutuwid mo na, ang tawag dyan ay corrective discipline. Corrective discipline. At ang sabi ng iba, pwedeng magkaroon ng tinatawag na remedial discipline. Kasi re-remedyohan o kaya ayusin kung magpapaturo lang. Ang problema kasi ng tao ngayon, ng mga believers sa maraming iglesia, hindi nagpapaturo. Hindi nagpapaturo. Pero alam nyo, napakasarap isipin, no? Na kapag may mga kapatiran, okay, na nagpapaturo at sasabihin, Pastor, tama po yan, opo. Alam nyo, at meron namang mga kapatiran na kakitaan mo ng humble spirit, ng attitude na willing at bukas upang tumanggap ng turo. Kaya alam nyo, ang sabi ni Apostle Paul, okay, ito ang gagawin ko. I will not spare. I will not spare. Yan sabi sa verse 4. Pero alam nyo, may kasama yan eh. Susunod na puntos, mamaya-maya. Look at verse 3. I will give you all the proof you want that Christ speaks through me. Question ng iba ang authority ni Apostle Paul. May nagko-question ng authority ng salita ng Panginoon. May nagko-question sa tinatawag na the way the Apostle Paul explains himself to be one of the apostles. Na ang kanyang apostleship ay kapantay nila Peter, kapantay nila John, James, na si Apostle Paul ay nakatanggap ng special revelation, na ang sinasabi ng mga super apostles ay, alam mo, Paul, hindi ka bagay, hindi ka papantay kina Peter, kina James and John, dahil ganito ka. Ang sabi ni Apostle Paul, I will give you all the proof you want that Christ speaks through me. Alam niyo kung ano sinasabi nito? Ang sinasabi ni Paul, binabalikan niya yung preaching ng Deacon Alcaha nung nakalipas na linggo. Binabalikan niya, I will give you all the proof. Kasama dito, hindi lamang ang glories, ang tinatawag na paramihan ng revelations, paramihan ng mga insights, paramihan ng karunungan. Ang sabi ni Apostle Paul, the Lord has given me all those things. Pero may kasama, ang sinasabi ni Paul, I will give you all the proof, kasama ang tinatawag na weakness and suffering. I will show you the proof. Kaya tingnan yung sabi dyan, Christ is not weak when He deals with you. Si Jesus na siyang nabayubay sa krus, kapag tayo ay kanyang didil, kapag tayo ay kanyang ikokorek, hindi siya weak, bagamat siya ay na-crucified, siya ay namatay para. Imagine niyo yun. Si Kristo namatay sa atin, pero kapag siya ay nagbigay sa atin ng aralin, kapag siya ay nagturo sa atin talaga, yes, King Jesus, you are my Lord and Savior. Kaya mga kapatid, isang tanong din yan sa ating lahat. Si Kristo ba talaga ay Lord and Savior ng buhay ng bawat isa? Ang sabi dyan, He is powerful among you. Look at verse 4. Although He was crucified in weakness. Although si Jesus ay namatay na naglalarawan ng tinatawag na kahinaan, ang sinasabi na Isaiah chapter 53, parang isa siyang tupa na dinala sa slaughterhouse na wala man lang imik, wala man lang, hindi nag-iingay. Imagine niyo, hindi man lang, di ba, kapag ang pig, kapag hilahin mo, talaga namang katakot-takot na naingay, no? Pero ang tupa, ang sheep, ang sabi ng Isaiah chapter 53, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone unto his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mga kapatid, ang sabi dyan, we too are weak, just as Christ was.
But when we deal with you, we will be alive with Him and will have God's power. Kung makita niyo po, si Apostle Paul, ang kanyang leadership ay cruciform leadership. Ang ibig sabihin ng cruciform ay shaped by the cross of the Lord Jesus Christ, na nagpapamalas ng tinatawag na humility, nagpapamalas ng tinatawag na sacrifice and suffering, and by Christ's power. Kaya alam niyo, ang apostolic authority ni Apostle Paul, talagang alam nila na ito po ay binigay ng Panginoon. And some might have suggested na si Paul at kasama ng kanyang colleagues, they were weak or appeared feeble, mahihina. Kasi nga, sinusunod nila si Kristo, pero ang argument ni Apostle Paul, the reason why we follow the Lord Jesus Christ, yan ang dahilan kung bakit meron kaming kapangyarihan. Mga kapatid, that is so powerful. And number 2, okay, yan yung text kanina na nakita natin. I warn those, once again, ang sabi ng verse, since you seek proof that Christ is speaking in me, He is not weak in dealing with you, but is powerful among you. For He was crucified, you see, in weakness. Itong mga words na ito ay napaka-powerful. And then number 2, we go then to the importance of self-examination. Now, tingnan niyo po ang kaisipan ni Apostle Paul. Pagkatapos niyang, dinil ang pangkalahatan at sinasabi niya, I will not spare, hindi ako magdadalawang isip na i-deal, ang mga matitigas ang ulo, ang sabi ni Apostle Paul. Pero ang sabi niya ay, number 2, there is the importance of self-examination. Look at verses 5 and 6. Tingnan niyo po ang sinabi dito, no? Examine yourselves. Examine. Dapat po nating i-test. Dapat po nating tingnan, suriin ang ating mga sarili. Paul argues ang kanyang nais ay sa mga Corinthians, the necessity of self-examination. Tingnan niyo, bago sabihin ni Apostle Paul na I will not spare, and then ang sinabi niya sa verse 5, i-examine natin ang ating mga sarili. You see that? Examine yourselves to see. Now, para kay Paul, ang bottom line ng lahat is this, to see whether you are in the faith. Ibig sabihin kung ating pong ibahin ang words na parehas pa rin ay, if whether you are a Christian or not a Christian. You see, that's the point. Yan po ang naisip po. Bakit? Sapagkat sa problema sa loob ng Corinth, sa loob ng Church of Corinth ay, meron talagang nare-reveal na may mga tao na hindi anak ng Panginoon. Imagine nyo, no? We are in this side of the divide. We are praying, Lord, nawa ang lahat ay talagang mapatunayan na anak mo. Alam nyo, yan ang panalangin ng ating leadership. Lahat talaga tayo, mga tupa. Yan ang metaphor ng tinatawag na genuine at hindi genuine. Kapag genuine ay tupa. Wheat. Kapag hindi genuine ay goat, tares. So ibig sabihin dalawa lang. Parang sinasabi ng song, one road to happiness and one road to loneliness. Dalawa lang. Okay? Walang tinatawag na gitna, walang tinatawag na ako nasa neutral ako. Mga kapatid, dyan lumabas ang danger na merong nagsasabi na sila ay anonymous Christians. Mga kapatid, walang anonymous Christians. Okay? May theologian na kanyang pinopagate, no? Kanyang pinakalat na because of the wideness of God's mercy and grace. Yan ay kanyang pinarana sa buong sangkatauhan. Possible daw na magkaroon ng anonymous Christians. Mga kapatid, delikado. Kapag ikaw ay walang malinaw na identity, kapag ikaw ay may malabong identity, kapag ikaw ay merong
merong questionable na identity, walang anonymous Christian. Okay? Kaya, itong sinasabi ng text, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Yung bigat is actually dokimadzo. Ang ibig sabihin ay parang nilalagay mo sa fire. Di ba? Kapag meron kang patutunayan, kapag meron kang susuriin ng todo, okay? Yung mga nag-aalahas talagang gusto nilang idaan sa fire sapagkat para matanggal ang mga impurities, matanggal ang hindi nararapat ang mga dumi, para pagkatapos ay, pure. Alam niyo mga kapatid, ginagawa ng Panginoon yan sa ating lahat. Walang member ng MCBC na hindi nilalagay ng Panginoon sa fire. At kung sakali yung fire na yan ay nararanasan mo, the Lord purifies you, sapagkat ito naman sinasabi, test yourselves. Or you do not realize this about yourselves, baka hindi nyo pa alam that Jesus Christ is in you. Unless indeed you fail to meet the test. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things, lahat ng mga luma, all things have passed away. Behold, all things have become new. Hindi naman sinasabi ng Bible na dapat ikaw ay maging perfect. Alam niyo yun? So pag sinabi natin self-examination, in other words, Paul is not urging unhealthy introspection. Hindi yung unhealthy. Alam mo minsan, meron ako isang maliit na aklat, ang pamagat ay, if you forget everything else, remember this. Para sa mga mag-asawa. Pero alam nyo, applicable sa atin. Nakalagay dito, stop or else. The stop, S-T-O-P signs are simply for bad habits that many of us easily slip into. So ito yung mga bad habits na as a church, wala po sa atin ditong perfecto, wala po sa atin ang tinatawag na ganap na we should try and aim. Later, makita po natin. Pero tingnan nyo, S stands for scoring points. Ang attitude natin minsan, nagdo-dominate sa atin yung S, scoring points. Sa mag-asawa daw, scoring points. Score mo, score ko ngayon. Nakascore ako. Di ba? Scoring points. S, letter T. Minsan, sa buhay ng mga believers, scoring points din. Mahilig tayong mag-check ng mga points. You miss the points. Ayan. Letter T, thinking the worst. Letter T, thinking the worst. O, opting out. Opting out. And P, putting down. Baka nga dito nanggaling yung tinatawag na cancel culture, no? Pag sinabing cancel culture na nauso, ang ibig sabihin ay putting somebody down na parang siya ay hindi bagay sa tinatawag na pangkalahatan. No. We don't have that kind of understanding. Pag sinabi po nating self-examination, ang sabi dito ni Apostle Paul ay napakaliwanag, okay, unless you fail to meet the test. It's all about whether you are a believer or not. Look at verse 6. I hope you will find out that we have not failed the test. Para po kay Apostle Paul, ang kanyang ginagawa, ang kanyang ministry of reconciliation, ang nais niya ay katulad din ng dapat na gawin ng mga believers doon. At talagang sila po ay magtapat at maglingkod to check, para i-check ang bawat isa, that everybody is genuinely born again. Kung babalikan po natin ang the tests of life, wala pong ibang napakagandang aklat kundi ang 1 John. So self-examination properly humbles everyone. Kung merong pananaliksik sa sarili, nagpapakumbaba tayong lahat. Sino sa atin dito ang hindi nag-examine ng kanyang sarili? Tingnan mo, i-notice mo, medyo may pride tayo. Self-examination properly humbles us and reminds us of how absolute
dependent we are to the saving work of Christ. Alam niyo, ang pinaka-wise, the wisest self-examination is done when we examine ourselves on the basis of God's Word. Talagang ito lang. When we examine ourselves on the basis, hindi yung, naalala niyo, di ba? Meron daw tayong 3 bagay na tanong na kinokontrol tayo eh. Ito, number 1, what do I think of myself? Anong tingin ko sa sarili ko? Number 2, what do others think of me? Number 3, what do I think others think of me? Tingnan niyo yun? Nakokontrol tayo, kaya hindi pala tayo nakapag-examine eh. What do I think of myself? What do others think of me? What do I think others think of me? Nakalimutan natin yung pinaka-importante, what does God think of us? Yun ang magandang maging laman parati ng ating kaisipan. Self-examination must result in action. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Kung nag-examine tayo, dapat may action, dapat meron agad. Kung nakita mo sa pag-examine ng ating sarili, nakita mo na mukhang hindi nagpapakita ng commitment sa iyong buhay, you have to do something. We have to do something. At ito pa isa, ang wisdom ng self-examination. Self-examination is especially necessary when you and I comment on others. Nagko-comment ka sa iba, pero sa sarili mo ay punong-puno ng masasabi. Mga kapatid, hindi natin sinasabi ito para i-apply yung STOP, S-T-O-P, na parang nagbabantayan tayo. No, ang point ay, all of us should always be in the habit of examining ourselves. Mga kapatid, pagkatapos yan, okay, I hope, pagkatapos yan, tingnan niyo po ang 3rd point. Merong prayer at merong longing si Apostle Paul. Alam niyo, itong prayer and longing na ito, verses 7 to 10, tingnan niyo yung heart. Kaya ang sabi ng iba, ang 2 Corinthians daw, ito daw ay isa sa pinaka-emotional na letter ni Apostle Paul. Kasi kanyang binuksan ang kanyang puso't damdamin eh. Naalala niyo yun? Yung ating mga tiningnan? Tingnan niyo po ang sabi ng verse 7. But we pray to God. Tingnan niyo pagkatapos ng self-examination, pagkatapos ng pagsusuri sa sarili, lahat, ang sabi diyan, but, nananalangin kami to God, we pray to God that you may not do wrong. So, ibig sabihin, huwag tayong magkamali sa buhay. Ang dami na nating mali. Naalala mo noon, ikay nag-aaral, mas marami yung mali kaysa sa correct. Ang lungkot natin, no? Ang lungkot natin, marami yung ekes, di ba? Ekis, di ba? At konti lang yung check, di ba? Mga kapatid, marami na tayong mali sa buhay. Ang sabi dito ni Apostle Paul, that you may not do wrong. Pinapaliwanag ni Paul kung papaano natanggap natin ang pagpapahayag ng Diyos na dapat ay maging malinaw sa atin na ang lahat ng ating kilos ngayon, ang lahat ng ating mga panalangin ngayon, ang lahat ng ating ginagawa ay dahil lamang sa ating Panginoong Hesus. Kung sino siya, dapat nating sundin. Kung sino siya, dapat nating dinggin ang kanyang tinig. Kung sino siya, dapat nating tularan ang ating Panginoon. You see, that's the point. That we may appear to have met the test. Not that we may appear to have met the test. Parang ganito, no? Parang ang dating parang okay lang, pero hindi naman. Parang pasado ang dating, pero hindi naman. Parang ang dating okay. Yan. But that you may do what is right. Kaya alam nyo, ang biblical Christianity, saan ka man naroroon,
Ikaw man ay nasa palengke, ikaw man ay nasa school, ikaw man ay nasa paaralan, ikaw man ay nagbabike, ikaw man ay nasa trabaho and everything, lahat tayo ay mayroong responsibility sa Panginoon to do what is right. And doing what is right is God's will for you and for me. Nagtatanong pa ba tayo, Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Ang kalooban ng Diyos, lahat tayo. Bilang estudyante, anong year mo man, anong grade mo man, ang will ng Diyos sa buhay mo right now is what? To be a good student. To follow the Lord. Sundin siya. Ito po ay isang bagay na dapat nating maliwanagan, no? Kaya ang sabi dyan, look at verse, for we cannot do anything against the truth. Mga kapatid, his concern, Paul's concern, was not for his own reputation. Hindi para sa kanyang, para sa kanyang reputasyon, kundi ang kanyang concern ay para sa katotohanan. Why? Because John 14:6 says, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Yan po ang napakaliwanag na kaisipan. To build them up. Tingnan niyo po, no? Ito pa isa. For we are glad when we are weak and you are strong. You see? Ang ibig sabihin ay, when we are weak because we are doing the ministry para kayo ay lumakas. Pero sa Christian life, makakaranas lahat tayo ng tinatawag na challenges. Your restoration is what we pray for. Alam niyo lang mga kapatid, kung alam lang natin ang dalangin ng mga leaders, I can actually name one by one kung sino po yung mga kapatiran. I just pray for that person's restoration. And in fact, I have sent messages, personal messages, and my longing was basically for you, come back, bumalik ka, manumbalik ka sa Panginoon. Alam niyo, parang wala lang. Well, we need to move on and we need to move forward. Sapagkat ang nais po natin ay the reconciliatory work of God na maganap sa ating mga buhay. Ito po ang mabigat. Tingnan niyo po. For this reason, I write these things while I am away from you, that when I am come, I may not have to be severe in my use of the authority. Tingnan niyo si Paul. Tingnan niyo si Paul. Ang mga leaders ba may karapatan ba na pagalitan ng isang membro? Well, pag sinabing pagalitan, in a way, pagalitan na para bagang tinuturuan, hindi lamang galit, kundi merong tinatawag na holy anger. Kasi ang tigas Ang tigas ng ulo. Ilang beses na. Paikot-ikot na lang. Anong gagawin natin sa isang matigas na ulo na paikot-ikot na lamang, na alam niyang mali, nandun pa rin? Well, palagay ko, hindi yung pa nakitaan siguro kami ni Elder na nagalit. Pero I think there is such a holy anger na kung saan ang sinasabi dito ni Apostle, na ayoko maging severe in my use of authority that the Lord has given me, binigay ng Panginoon, kasi ang gusto niya for building up, not for tearing down. Ang purpose ay for building up. Alam niyo, tayo pa naman mga Pinoy, matampuhin. Oo, alam niyo ba yun? Ano nga ba yung pag sinabi matampuhin? Yung balat sibuyas ba yun? Tama yun? Oo. Kinorek mo ng maayos, pinagsabihan mo ng tama, ay nagtampo, ayaw magpaturo. Kapatid, alam mo ba? Alam mo, mas maganda sana. Oo, mas maganda sana. Alam mo, ang kaganda ng mga sinasabi mo, pero alam mo, dapat ikaw ay magpursige at maging modelo. Ayaw. Oo, ayaw. Mga kapatid, huwag ganon. Ang ating nais ay, we want to build everybody up together, not to tear down. Kaya kung meron tayong mga tinutuwid, no?
Well, mga kapatid, tayo pong lahat ay mga human creatures. Marami po tayong mga pagkukulang, marami po tayong mga struggles sa buhay, of course. Pero kapag pinapadaan ng Panginoon ang pagkukorekt sa atin, we need to be humble enough para tanggapin. So tingnan niyo po, yan ang nais ni Paul. At eto ngayon, in closing, tingnan niyo po, napakaganda. Ito yung kanyang mga last words. Si Paul, kahit na sabihin natin na medyo, di ba, mabigat ang kanyang salita, pero at the end of the day, kaya nga love and order eh. Love, pagmamahal, at dapat may order. Di ba? Kumbaga sa korte, hindi po pwede yung kanya-kanya, pagka yung gavel, di ba? Pack, di ba? Iniampas sa tahimik na dapat lahat. Everybody should be silent. Okay? Now, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 11. Finally, brothers, rejoice. Aim. Tingnan niyo po, no? Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Tingnan niyo po ang lalim na yan. Let me go further. Greet one another with a holy kiss. Verse 13, all the saints greet you. Mga kapatid, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and fellowship of the Holy Spirit be with you. Napakalupit ng last words ni Apostle Paul. Trinitarian. Tingnan niyo po. Look at that. Nakita ba natin yan? The Lord Jesus Christ, the love of God, the Holy Spirit. Now, in the ancient world, hindi parating in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Hindi parating gano'n ang order. Dito po, kay Apostle Paul, ang order ay iba. Pero alam niyo, may wisdom. No? The grace of the Lord Jesus Christ, alam niyo, sa totoo lamang yan ang dahilan kung bakit nakilala natin ang Diyos. Dahil si Kristo ay naparito upang maging bridge. Upang tayo po ay i-bridge niya. You see? Now, let me conclude. Balikan ko yung last words. No? Ayan, conclusion. Tingnan niyo po. Number 1, aim for perfection. Sa ating buhay sa MCBC, yan ay makita po natin dyan sa verse 11. Sabi niya, dear brothers and sisters, I close my letter with these last words. Ang sabi dyan, aim for perfection. Ano pong ibig sabihin? Naulitin ko mga kapatid, no? Okay, taas ang kamay ha, basta kung alam natin, kung sigurado tayo. Request ka lang, taas ang kamay. Sino sa atin ang perfect na? Taas ang kamay. Akala ko. Sino sa atin ang perfect na? Alam niyo, kahit ilang beses yung sabihin, walang tataas. Alam niyo kung bakit? Wala eh. Pero ang challenge sa atin ng Apostle Paul ay, aim for perfection, as if it is possible for you and for me to live that kind of life na hindi naman dapat tayo ma-frustrate sapagkat aim for perfection. Pastor, hindi naman. Ang ibig lang sa make it your goal. Naalala niyo ba last time, ang parati nating sinasabi, the more a person pursues conformity after God's will, the more glorious the goal becomes. And the greater the advances made. Aim for it. I-aim natin na sa araw na ito, Lord, let me glorify you in every step of the way. Aim for perfect. Hindi ka magiging perfect. Hindi tayo magiging perfect. Hindi tayo magiging sinless perfect. But we can aim for it. Parang katulad ng dart, no? Oo, parang katulad ng dart, di ba? Parang pagka na-aim mo at kapag natira mo ang tinatawag na bullseye, ini-aim mo eh. Hindi ba't ang saya mo? Mm-hmm. Perhaps ikaw ba? Deacon pala. Si Deacon ang lumaban sa dart. Deacon, nakita ko sa mga picture yung mga banat mo, no? Talagang ganyan, no? Oo. Ibig sabihin, lahat ang gaganda ng kuha. Aim for the bullseye. Mga kapatid sa Christian life, anong gusto mong i-aim sa buhay? Aim for perfection. And perfection is what? We call it maturity. We call it Christ-likeness. Baguhin natin, aim to be like the Lord Jesus Christ. Okay? Number 2. Pangalawa,
Sabi ni Paul, listen to my appeal. Umaapila si Apostle Paul. Alam nyo, may authority si Apostle Paul, pero ang sabi niya, pakinggan nyo ang aking apila. Ang galing, no? Pakinggan nyo ang aking apila. Hindi sinabi ni Paul na pakinggan nyo ang aking command. Pakinggan nyo ang aking order. Pero ang sabi ni Paul, listen to my appeal. The Apostle Paul is appealing time and again. And so, the Lord appeals to each and every one of us. Number 3. Oops. Okay. Listen to my appeal. Pangatlo, be of one mind. 4 yan, ha? Ulitin ko lang. Aim for perfection. Listen to my appeal. Be of one mind. Alam nyo, nakakatuwa. Ito, let me just share. Every Saturday, Elder, ako'y natutuwa sa Bible study sapagkat may kababaan ng loob ang bawat isa na parating tingnan ang isang bagay na very common sa lahat. Alam niyo kung ano? Ang higit at sapat na biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Kaya alam niyo, nauso dyan nauso. Kaya may mga tissue na nakaredy. Kasi kapag kayong isa, kakanta kami ng isang song, Tagalog, no? All the way my Savior leads me. Pero Tagalog yun, no? Nakalimutan ko lang yung first stanza. Ayan na, pagkatapos na nun, may tissue. Bakit? Dahil sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, we are of the same mind when we think about God's sufficient grace. Hindi ba't yan ay isang napakalaking incentive para sa atin na tayong lahat ay magkaisa? Why? Because of God's sufficient grace. Kaya kapag nag-deal tayo sa bawat isa, isipin natin, if I would approach Deacon Manny, I have to think, Lord, you are working in his life. Deacon is under grace. When I talk to Brother Mart, that person is under construction. Kaya pag sinabing perfection, huwag nating sabihin na, no, everybody is under construction. And then the last, live in peace. Tingnan yun, no? Pagkatapos ng sobrang daming gulo, pagkatapos ng sobrang daming problema, alam niyo po, ang sabi ni Apostle Paul ay live in peace. Eirene. Kaya alam niyo, napakaganda ng pangalan na Irene. Irene is basically peace. Eirene in Greek. Ang ibig sabihin ay peace is not the absence of noise. Halimbawa ngayon, kunyari, pikit mo, anong narinig mo? Yung ingay ng fan. Tanggalin nating lahat. No, it's not. It's not the absence of noise. What is peace? Peace is tantamount or equals salvation. At yari isang assurance na sa kabila ng lahat, i-picture nyo, let's imagine na sa isang dagat ay may malaking bato. At doon sa malaking batong yon ay mayroong isang ibon. Habang humahampas ang napakalakas na alon, ang ibon ay naroon lamang nakaganyan. Habang siya'y basa sa alon, pero nandun lamang siya sapagkat merong batong matibay at anuman ang dumating na mga alon at hampas ng alon at lakas ng hangin ay naroon siya. Mga kapatid, yan ay isang buhay na isang mananampalataya. Hindi natin sinasabi na hindi tayo nasasaktan. Hindi natin sinasabi na hindi tayo na-hurt. Hindi natin sinasabi na parang wala tayong pakiramdam. Kung alam nyo lang mga kapatid, kung paano ang Panginoon nangungusap sa ating lahat na ginagamit niya ang pain upang tayo ay mas maging katulad niya. What a blessing it is. What a wonderful experience in the midst of all this. Kaya, Lord, kaya sabi ni Paul, Lord, tanggalin mo naman itong thorn in the flesh ko, Lord. Tanggalin mo naman itong thorn in the flesh ko, Lord. Tanggalin mo 3 times or even more than 3 times. Pero alam niyo, ang sabi ni Apostle Paul, hindi tinanggal ni Lord. Pero ang sinabi niya, my grace. Paul, ito lang sasabihin ko sa iyo, message na di ko na last time,
And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Kaya mga kapatid, ito ang theology na napakahusay na sa ating paglakad, hindi tayo tinuturuan na, well, huwag mo na isipin ang buhay dito, okay? Lahat ng iyong mga responsibilidad, pabayaan mo na sapagkat darating ang Panginoon, kukunin niya tayong lahat, dadalhin niya tayo sa langit. Wrong! Ibig sabihin, darating yung time, but we need to be responsible. Kung ikaw ay mananampalataya sa workplace, sa marketplace, sa paaralan, saan man tayo naroroon, we need to be responsible. Huwag lang natin sabihin na, Lord, you are sovereign. Panginoon, ikaw ang bahala sa lahat. Ang gagawin ko na lamang ay, pero tingnan nyo, in closing once again, saan ka makita ng benediction na ganito kainam? Again, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Lord, napakabuti mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa. You are so wonderful and Lord, hindi namin nakalain na kami po ay bibigyan mo pa ng pagkakataon kapag kami po ay tumatalikod sa iyo. Meron pa palang hindi lamang second chance, hindi lamang third chance, kundi you are the God of many chances in life. Kaya Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang magpaturo sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng attitude, ng puso, Panginoon, na sensitive sa inyong panguna sa aming mga buhay. Katulad ng responsive reading kanina from Psalm 16, Lord, what shall I render to you sa lahat? Anong maipagkakaloob namin, O Diyos, sa lahat ng inyong biyaya at kabutihan sa aming mga buhay. O Panginoon, pangunahan niyo po kami dito po sa MCBC na ang lahat, ang mga nakakatanda at ang mga nakakabata, ang lahat, O Diyos, ay magkaroon ng pagpapakumbaba sa inyong harapan. Thank you, Lord, for 2 Corinthians. And thank you for this powerful benediction na ibinigay niyo po sa kanila, sa mga taga-Korinto unang-una, at maging sa amin ngayon. Libong mga taon na nakalipas, pero hindi nagbabago, O Diyos, ang inyong benediction, ang inyong basbas sa aming mga buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Tayo po ay magsipaghanda na para po sa ating Lord's Supper. At hiling ko na ang ating elder to please come and minister to us. Amen to that, Pastor. In response to the message that we heard, tayo magsitayo at ating basahin ang ating covenant. Ang ating covenant is about discipline. Ang ating covenant is about self-examination. And our covenant is actually a prayer and a longing. The 3 points that we heard from the preaching today. And because of these 3 points, ating sabay-sabay na babasahin ng ating covenant from our hearts. For the reason that ito ay hindi natin ginawa for
just for the sake na sabihin natin tayo ay may covenant sa MCBC. The 9 points ng ating covenant ay very serious points. Well aligned with the 3 points that we heard from our pastor this morning. Again, let me repeat those 3 points. The covenant of the MCBC is about discipline. The covenant of the MCBC is about self-examination. And it is about prayer and longing. Ating sabay-sabay na basahin ang ating covenant. Reading. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holly Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng kaguluhan sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi madudungisan. Ako ay magtatrabaho sa sukdulan ng aking kakayanan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa ikalalago ng MCBC. Aking pagtitibayin ang espiritual na kahulugan ng mga salitang mahalin ng iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ang iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristyanismo. Aking iingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasig sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magkukusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holly Christian Bible Church. Let us all be seated now. Sa conclusion ni Pastor, ay nagbigay siya ng 4 points at ang isa dito ay sinabi niya na we must be of one mind. Ang ating celebration today, ang celebration of Lord's Table requires that we are of the same mind, the same understanding of the meaning of this celebration. I always emphasize whenever we celebrate this Lord's Table na ito ay ating gawing celebration na individual at ang individual ay nagre-respond from the heart. Because there is no point na you celebrate, you partake, pero wala sa heart mo. God can see the heart. That we know. Now in 2 Corinthians chapter 5, there are 2 words na ginamit ni Paul. This is about the guarantee na ibinigay sa atin ng Panginoon that we are worthy to celebrate the Lord's table. And that guarantee is the sealing of the Holy Spirit. Sa lahat na regenerate, and because of that regeneration, binigyan tayo ng Panginoon na mag-respond sa kanyang gift of faith. That regenerated state brought us back to God through the Lord Jesus Christ. And the second word na ginamit niya, dito ay binanggit ni Pastor, sabi niya, the essence of 2 Corinthians is about reconciliation.
And this word, reconciled, ay binanggit ni Paul. And that's grace. And that's the reason why we must not miss celebrating this from the heart. Kung sino man sa atin ang talagang Kristiyano, because of that reconciled state, because of the guarantee of the Holy Spirit, then you must not miss this celebration. Sabi nga ni Pastor, we aim for perfection because no one is perfect as yet. Although in the eyes of God we have been forgiven, we have been justified, but for as long as we are in this world, we will keep on aiming for perfection. Kaya binigyan tayo ng guide kung paano natin na-celebrate ito. Well, let's all stand up as I read from 1 Corinthians chapter 11. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. It is a joy to celebrate the Lord's table because it sends to us a reminder, a very powerful message, na there was a time na talagang tayo ay walang pag-asa. But because of God's grace through the Lord Jesus Christ, ang ating sin ay na-pass over, taken by the Lord Jesus Christ Himself. Kaya in the last verse of 2 Corinthians chapter 5, ay nakakakilabot na verse. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become God's righteousness. We might be saved. Again, it's about discipline. In our church, if you are not yet, if you have not yet followed the Lord in water baptism, we ask you not to participate. If you cannot leave behind a sin, do not participate. Do not. Kaya hindi ito biro-biro. But there is a sin in you na gusto mong i-confess sa ating Panginoon right at this moment to make you worthy to participate, do it. And so let us examine ourselves. Let's spend a moment of silence to prepare ourselves to ask for God's forgiveness and to participate in the celebration. Heavenly Father, we thank you for the reconciliation that we so enjoy because of our Lord Jesus Christ, who died on the cross of Calvary and who resurrected from the dead to prove to the world that death is over. Thank you for what this bread represents. The bruised body of the Lord Jesus Christ is dead. And what this cup represents, the shed blood of our Lord Jesus Christ, the royal blood
the only blood that was acceptable to God as an offering. In His name we pray. Amen. We may all be seated now. And may the leaders of the church assist me in the celebration. Shall we all stand up? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you, O Lord, for allowing us to celebrate your table. In his name we pray. Amen.